sa kaalaman natin ng importansya ng tubig. Kaya naman gumagawa ng paraan ng tao upang mapunan ang pangangailangan ito. Ngunit sa ganitong pagkakataon, kapalit ng tinatawag nilang solusyon ay ang pagkawala ng tirahan ng ating mga katutubong walang ibang hangad kundi ang pangalagaan ang kanilang lupang sinilangan ito. Sa likod ng bundok na yon, nandun ang Barangay Layban, kaya mukhang mahaba-haba pa yung lalakarin natin. Mahigit 2 oras ang lalakarin at 9 na batis pa ang tatawirin namin upang makarating sa Barangay Layban. Isa lamang ito sa 7 pang barangay na maapektuhan ng itatayong dam. Ang gagawing dam ay sagot sa nalalapit na kakilangan sa tubig ng Metro Manila at ilan pang lugar sa Luzon. Dahilan ito ng paglaki ng populasyon, nagkukulang na ang tubig na pang-supply sa mga taong naninirahan dito. Sa aming paglalakad mula sa highway ng Mayagay 1, Tanay Rizal, maswerte kami at nakasalubong namin si Kuya Bal. Kagawad siya doon sa barangay na aming pupuntahan. Tahanan ng Barangay Layban sa mahigit 200 pamilya, kasama pa ang 121 species ng hayop kung saan 36% nito ay sa Pilipinas lamang nakikita. Alam niyo po ba yung tungkol sa Layban Dam Project? Kinausap namin ang ilang residente ng Barangay Layban upang malaman kung anong masasabi nila sa proyektong pagpapagawa ng dam sa kanilang lugar. Ay ayaw namin na ituloy. Kasi dito na kami na may hanap buhay, nagtatanim kami para sa aming pagkain. Kung kami naman, tututol at kami paalisin, wala din kami magagawa. Kaya lang, ang gusto namin, bago kami ilipat, may bahay, may hanap buhay. Nasama po ako ma'am dun sa extended family. Isa rin po ako dun sa hindi nabayaran sa Nawasa pero mayroon akong inventory. Na nung humingi po ako ng re-inventory sa Nawasa, hindi na raw pwede. Bali ang nangyari, ay ko po sa kanila, bali ang nangyari po doon nung nagtatag sila na may lilipatan na kami, hindi rin natuloy. Kung ako ang tatanungin tutol kasi maganda na yung kalalagayan namin dito at kung sa asga ng aking ayaw ko lang umalis dito. Tutulo. Diretso po. Kasi kaya kami tutol, gawa ng alam nyo, dito yung kabuhayan namin, narito. At saka dito na kami nabubuhay, dito na kami nasanay, dito na kami nagkapamilya, dito na lumaki yung mga anak namin. Karamihan na rito, yung mga matatanda na dito na lumaki, dito na pinanganak. Larangan ng kapirahan, talagang tapos kami rito. Mahigit 6 na palapag ang katumbas ng taas nitong dam na ito. At yung nakikita niyong bundok sa likuran natin, yun, ganun kataas ang water level kapag natapos ng gawin ang dam na ito. Pagdating namin sa Barangay Hall, nag-log muna kami, patunay na nagpunta kami doon. Pagkatapos ay dumaretso kami sa bahay ng dating kapitana. Mayroon kasi silang kopya ng petition kung saan nakapirma ang mga tumututol sa pagpapatayo ng dam. Ayan, ito po si Nanay Carmelita Avalos. Ayan. Pinakita sa amin ni Nanay Carmelita ang kopya ng petition kung saan nakapirma ang mga taong di sumasang-ayon sa pagpapatayo ng dam sa kanilang lugar. Dito, nilagay nila lahat ng mga dahilan kung bakit nila tinutulan. Ito pa nga, meron pang photocopy ng The Philippine Chronicle. Isa siyang article sa newspaper, tapos nakalagay dito, against the planned Layban Dam. Ibig sabihin, talagang marami dito yung tumututol doon sa project na yun. Inisa-isa pa nga ni Nanay ang mga barangay na maapektuhan kung sakaling matuloy ang dam na ito. Alitan, Manggahan, Magata, Layban, ito ng atin, Santo Niño, Kayabo, Tenukan, Santa Ynez. Di man kumpleto ang pirma na nakita ko, dama ko ang damdamin ng maraming taong handang ipaglaban ang lupang ipinamana pa sa kanila ng kanilang mga ninuno. Matapos ang mahigit sa 2 oras na paglalakad mula Mayagay 1 patungo sa Barangay Layban, 3 ilog pa ang kailangan tawirin bago makarating kada Tatay Marshal. Naabutan na kami ng malakas na ulan at lubhang maputik na din ang mga daraanan. Pero hindi naman ito naging hadlang sa aming paglalakbay. Hi, Tay! Naku, hindi ko na alam paano tatawid. Magandang araw po.
si Tatay Marshall. Siya yung chieftain ng mga tumagat. Nadatnan namin si Tatay Marshall na gumagawa ng bilao. Ratan, itak at kape lamang ang kanyang katuwang. Ito lamang kasi liban sa pagtatanim ang maaari nilang pagkunan ng kabuhayan. Si Tatay Marshall, isa sa mga hanap buhay niya ay yung paggawa ng mga bilao. Kasi nga, dati daw pinagbawal na yung pagkakaingin, yung pag-uuling. Kaya wala silang ibang hanap buhay kundi yung magtanim at saka gumawa ng mga bilao. Ano tatay, binibenta niyo po? Oo, kada dating ko, binibenta ko yung araw-pira nila. Magkano po ang isang ano? Daan. Isang lang kapalit ng hirap at pagod sa paggawa at pagbebenta. Ang tirahan, sariling gawa. Mahirap kung titignan, pero hindi ito sapat upang ayawan nila ang ganitong pamumuhay. Bagkus ay nananatili silang kontento at tanging hiling ay huwag na sanang agawin pa ang lupang kinagisnan na nila. Tatay, yung ano po, yung tungkol po sa sa Layban Dam Project. Alam niyo po yun? Oo, kami nga in-interview noon payag sana kami nung Palmero. Ang problema, ililibatan namin yung dami ng tao. Tinignan niyo po. Oo, kami zero, saka dito sa Kamagong. Ano pong sabi na bakit daw po gagawin yung dam? Kulang dagat tubig yung may sila. Babayaran nila, marami na nga nabili yung resultan. Kami hindi na babayaran. Isa po kayo dun sa mga hindi pa nababayaran. Oo. Ang pagtatayo ng Layban Dam ang magiging sanhi ng paglipat ng mahigit kumulang 4,000 pamilya, kabilang na mga katutubo sa isang relocation site. Mahirap mawala ng tahanan. Mahirap mamuhay sa isang lugar na di nakasanayan. Mahirap lalo ang mawala ng yaman na nagsisilbing kanilang kabuhayan. Tunay, kataka-limutan magpakalang kumano. Habang ako'y nandirito at may buhay. 8 barangay ang malulubog sa tubig, 8 lipon ng tahanan, 8 makukulay na kasaysayan. Nananaghoy at nababaliw habang ang mga turistang mababangis nalilibang at naaaliw sa mga pulubing nagsasayaw, mga katutubo ng apayaw na napaalis kahit umayaw, alang-alang sa dam. Dam 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 dararam, dam 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 dararam, dam 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 dararam, alang-alang sa dam. Sa ngalan ng buwag na kaunlaran, ang bayan ay sa utang nadiin, at ito na ang kabayaran, ang kanununo ang lupain. Ang mga eksperto'y nagsasaya at nagpupuri at sumasamba sa wangis ng Diyos-Diyosa nila, ang dambuhalang dam. Dam 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 daradam, dam 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 daradam, dam 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 daradam, ang dambuhalang dam.